magiging Vice President ni Pangulong Sara Duterte sa 2028, kilala na. At eto, Toby Tiangco may 18.5 billion flood control scam. Kaya naman pala. Todo kay Marcos Jr. Oo, kaya pala todo sip-sip kay Marcos Jr. Para hindi siya pag-initan dito sa flood control scam niya. At ito po ay sinilip po ni Congressman Mike Defensor. Oo, etong 8 billion ni Toby Tiangco. Kamakailan lang nagulat nga tayo sa mga yung una, nabibilib tayo kay Toby Tiangco dahil binabanata niya at tinutumbok niya talaga si Martin Romualdez at Saldico. Pero nagulat po tayo na lumabas sa bibig niya na wala daw kinalaman etong si Marcos Jr. sa nangyayaring pagnanakaw sa Kaban ng Bayan ngayon. Kaya lubos tayong nagalit at sabihan natin siya na talagang may pagka-plastic or may pagkatuta talaga itong si Toby Tiangco. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At ito, ang pinakamalupit ay yung magiging Vice President ni Sara Duterte, ni President Sara Duterte sa 2028 election. Sino nga ba ito? Tukoy na. Magandang tandem to. Oo, pero alam nyo, sa totoo lang talagang ako, isa sa mga gusto kong maging katandem ni VP Sara talaga. Walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Yun talaga. Grabe yun. Kung yun man ay, sa totoo lang ngayon, kung ngayon man ay naging senator siya, talagang, alam mo yung pagiging tolongist ni Soto, pagiging tolongist ng ibang mga senador dyan, nila Erwin Tulfo, ay hindi ubra kay Pastor yan. Oo, sabi ko siya, tutulo lang ang laway niyan sa mga yan. Tutulo lang ang laway ng mga yan sa kay Pastor. Kung sa totoo parang yan parang mas ahid pa kay Miriam Defensor ang pagiging yung pag-iisip ni Pastor. Saka alam nyo, talaga pinapangarap ko yun yung maging yung nakikita kong kagandahan ng KOJC, Prayer Mountain, ng Glory Mountain, na yung maayos, yung pamamalakad ni Pastor doon sa kanyang mga miyembro at sa kanyang mismong lugar, sa kanilang lugar, talagang alam niyo matatawag na pang first world country. No? At yun dapat ang mga na-adapt or nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. So bago tayo mapunta doon mga banateros, huwag niyo pong kalimutan na follow ang aking TikTok account na J. Guevara at ang aking Facebook page na JG Banateros. At syempre yung iba rin po ng mga social media account ng ng buong Banateros Brothers, alam niyo naman 'yan, no? So sa Facebook lagi tayo nagogorgor kasi syempre hawak ng mga kalaban natin, no? Pero YouTube di nila magalaw-galaw. Yung nga lang nire-report kaya medyo kapag hindi niyo po sinishare ang aming mga video sa lalo na sa Facebook nyo or sa iba't ibang mga kamag-anakan or kakilala nyo, kukonti ang views namin dahil nga sinasabutahe din ng aming YouTube channel. Kaya please like and share sa lahat ng Banateros Brothers at syempre sa channel din ng SMNI News dahil dyan lang tayo nakakakuha at nakakapanood, nakakarinig ng tunay na pagbabalita sa bansang Pilipinas. Alam naman natin ngayon, marami ng bayaran na media ngayon katulad ng nung ginawa kay Sir Jack, di ba? Nagsorry daw si Sir Jack. Di ba? So, sobrang layo ng mga ibinabalita nila labang kay Sir Jack. Hindi nila lang, pinagtatawanan lang sila ng tao. Tiraulo talaga. So, by the way, dito muna tayo sa ating nga pala, hindi natin to napalitan ng kulay. So, palitan natin to ng kulay. Gawin nating, yan. Siyempre, ang paboritong kulay ni Pastor, gawin nating violet. Dito tayo. Ayan, panoorin natin tong na to. Panoorin natin tong ano ba to? Ano ba tong lalabas dito? Ano ba tong lalabas? Eto. Oo. Sabi dito, Terler Daryl Klowensky. Sabi niya, pwede bang humiwalay na lang ng bansa yung mga DDS? DDS na yan. Damay buong bansa sa inyo
Sagot naman ni Janso, pwede naman basta yung teritoryo based sa laki ng butante na ambag nyo. I'm sure kasya na kayong lahat sa Naga. Ibig sabihin, ano to? Pinklawan. Pinklawan pala. Pag pinklawan, bayot yan, malamang. Pinklawan na, okay, pinklawan siya. Una-una kung ano naman, kung mag-iiba or magbubukod kami ng bansa, kaming mga DDS, magugutuman kayo. Una-una, yung Davao, nasa amin yan. Visayas sa amin din. So sa Luzon, anong kukonsumuhin nyo? Pulburon, droga. Droga ang kakainin nyo araw-araw. Akala ko hinihitit yun, no? So yan natin magiging konsumo nila. Pag humiwalay kami ng bansa ng mga DDS, putay na, mamamatay kayong mga kakamping at dilawan. Di hamak na mas marami naman kami kaysa sa inyo. Kaya tama tong sinabi ni Jansu na kasya naman kayong mga pinklawan sa Naga. Baka nga itaboy pa nga kayo dun Ang masama niyan, baka itaboy pa kayo dun. Sabihin, putangin na, bawal lang mga dito, bawal lang mga lutang dito. Ay, nako. Nawa ko ba dito sa mga, mga supporters ni Lenny? Yung mga supporters mo, Lenny, nagkakalat, So, dito tayo. Ano to? Uy! That's my friend. That's my sister. Sister Ortegi. Wow, are you slim, ha? Your face is, so very, comfortable. Kung tayo na pumapayat si bakla. Bakla, nagbe-baker ka din ba? Mukhang nagbe-baker si bakla. Magkano ang per dosage ng 15K? Magkano ang sahod ng congressman? 250K. So, hindi mo afford yun? Kung nagpapapayat ang bakla. Tingnan mo, dito mataba-taba siya dito. Kamukha niya na si Jesus Palsis. Palsis ba yun? Iba, ha? Hindi, minsan nakakapanghinala na ang biglaan nilang pagpayat. Pagpayat ni Marcos, pagpayat ni Romualdez, at ni may isa pa, si Kangkong. At eto ngayon, si Ortegi. Mukhang may sarili kayong gym, ha? Ang pangalan ng gym nyo, Pulburon Gym. In fairness, girl, bumagay sa yung body mo ngayon, ha? Oo, marami magkakagusto sa yung mga boylet niyan. Oo, magiging mas hot ka sa kanila. Oo, sa paningin nila. Puta na si Mother Earth, Nagpapapayat si Mother Earth. Iba din, ha? Umaano ka ngayon, sumusunod ka sa yapak ng bossing mo. Sana, Sister Ortegi, kapag namayapa yung bossing mo, sumunod ka na din. Ay, bumayat si Gravity. Ay, mali yung Gravity, sister, push mo lang yan, sister. Para makadali ka pa ng more hotdog. Okay. Dito tayo. Kasi na. Ito. Ano to? Kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabago na simulan namin tumakbo na ay matuloy-tuloy na. Sabi ni Rob, yung wala ka lang, malaking bagay na para sa bansa. Sira ulo din to, no? Totoo naman, Marcos, yung mawala ka lang sa bansa, yung tipong makulong ka, hindi ka na maging presidente, ay sobrang laking bagay sa bansa namin yun. Oo, at babalik ang kaayusan, kasaganahan sa Pilipinas. Yun lang, okay na yun. Sige na, umalis ka na kasi. Hindi ka ba kontento sa mga nakakung mo? Ha? Hindi pa ba kompleto yung ang dami niyo ng pera ni Romualdez, ha?
Di ba sapat yun? Iba din ha? Oo. Hindi nyo naman madadala sa langit yan. Oo, habang buhay na kayong mayaman, di na kayo maghihirap. Depende na lang kung ang pulburon na tinuturok nyo sa katawan nyo, hinihitit nyo, nagkakahalaga ng 1,000,000 per hit, medyo mamumulubi talaga kayo. Pero kung mga 5K, mga ganon, 10K, kaya nyo yan i-maintain habang buhay. Kaya tama na yung pagnanakaw. Sobra. Dito naman tayo. Ano to? Kahit inatake at siniraan si BP Sara, mas lalo pang gumaganda. Pero bakit yung mga umatake sila pa ang pumapangit at nagkakasakit? Oo nga, no? Bali-balita ko may susunod na nga daw kay Akop hindi ko lang alam kung sino. Hanggaantay na lang daw tayo ng mga 1 month. Gora na daw, sabi ni kamatayan ni Satanas. Nag-text sa akin si Satanas, sabi niya, Jay, kukunin ko na si kasi masyado ng bulok pati yung yung buong pagkatao niya. Totoo naman tong sinasabi na to. Pabiro to, pero totoo na bakit ganun, no? Si BP Sara, pa-blooming, paganda ng paganda. Pero yung mga umatake, katulad nila Franz Castro, nila Percy Paloma, si Auntie Claire na mukhang puwet ni BP, mukhang talampakan ni BP Sara. Sino pa ba? Marami, mga si Contis. Contis na bunganga na tinubuan ng tao. 'Di ba? Talagang papangit. Katulad niya si Badshot, si Ma'am Shitars, 'di ba? Puta na, nakapanood ko na pa yung video ni Ma'am Shitars, yung may kausap siya. Dilat na dilat, no? Oo, mukhang nung time na yun tsaka mukhang lasing. Baho siguro ng mga yan, no? Hindi, eto lang sa mga, halimbawa, may mga nanonood dito na nakadaupang palad na si Marcos Jr. at yung asawa niya. Amoy? Di, curious lang ako sorry Kasi sa video, pag pinanood mo kasi sila sa video, yung mga nakikipagkamay sa tao, parang ayaw silang lapitan Parang may inaamoy sila na hindi kaaya-aya. Hindi ko lang alam pero yun, isa pa nga yun, yung papangit ng papangit, yung mga patuloy na sumisira kay BP Sara at umaatake, ang nakakaano dyan, papayat sila ng papayat. Oo, ano bang nagbe-Baker King na ba kayo? King ba tawag doon? Oo, yung ginagamit, yung ino-endorse ni Boss Dado. Gusto ko rin gumamit nun Kaso hindi kaya ng budget. Masyadong mahal. Oo, gusto ko rin gumamit nun kaso hindi pa kaya ng budget. Para pumayat na rin tayo, no? Medyo naglaro nga ako kanina Pagtalong ko, hindi ko na kaya yung bigat ko Ay, nako. Nandito tayo. Ano naman to kayo? Akala ko patay na si Cole. Buhay pa pala. Sabi niya, hindi ko alam, baka natutuwa sa atensyon na nakukuha niya, pero hindi naman dapat yun para babuyin mo lapastanganin mo ang mga, colleague mo. Hindi ako galit pero dapat maturuan ng leksyon ang ganiyang bata na nagiging careless. Sabi ni Rolando. Alam niyo, ewan ko talaga ngayon Kagaya niyan, alam naman natin na si Pangulong Duterte, palamura, diba? So, medyo may pagkabastos ang bunganga, sabihin natin ganun. Si Kiko Barsaga, makulit, diba? At kung ano yung gusto niya sabihin, sinasabi niya. So, ba't parang iba big deal sa inyo yan? Utangin na tignan niyo yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Hindi halos makabasag pinggan. Diba? Yung mga kawatan sa gobyerno, hindi sila, yung mga yan, halos hindi makabasag pinggan yan pag nakikita mo sa camera. Puro pa Diyos. Puro ganun ang lumalabas sa bunganga nila, pero utang ina, mga kawatan niya, mga hype na yan. Tapos yung mga ganitong karakas, katulad ni Kiko Barsaga, ng mga Duterte, sabihin na natin palamura sila, ba't big deal sa inyo? Yun na ba yung sukatan ng pagiging malinis at tapat na, or yun ba yung sukatan nyo sa pagiging matinong tao? Pag hindi ka nagmura, matino ka na, ganun. Yun ba yun?
Halimbawa, ako, palamura ako. So, hindi ako matino. Masama na ako, palamura ako eh. Tanginang mindset niyang ganyan, no? Isa sa mga kabubuhan niyang ganyan, sa totoo lang. Tsaka, buhay pa pala si Kuya. Ay! Eto pa, oh. When bangag meets lutang. Gago. Uy, wait lang, may nakikita ako, ha? Sino etong nakakulay orange? Aba. Ito yung isa sa mga nananahimik ngayon. Dahil pinipitik-pitik sila ng administrasyon. Hindi makakuha kasi natatakot silang baka sila naman ang isulot. Maapektuhan ang business ni Daddy. Bilyar, galaw-galaw ha. Baka mabansagan din kayong mangga. Galaw-galaw. Pero mabalik tayo dito na when bangag meets lutang. Lutang inang yan. No, nakakadiri sila talaga, promise. Sa totoo lang ito, may ipapakita ako sa inyo. Hindi ko to na-send. Pero ngayon send ko, ha. Nakakadiri. Bakit ko ba nasabing nakakadiri? Ito yan, ha? Bakit ko nasabing nakakadiri ang sistema ni Marcos at ni Lenny ngayon? Ito ang patunay. Hindi ito skandal, ha. Baka sabihin nyo, baka sabihin nyo ek video eh. Hindi ito ek video. Ito. Nasaan yan? Di ko makita. Puta na, ay lumabas. Ito. Yan. I-edit lang natin, ha. Yung sukat niya, ha. Edit lang natin yung sukat at para isang bagsakan ng paglabas sa inyo dyan, no? Ito, yung sinasabi ko, ba't nakakadiri? Kagaya nito. Ayan, kagaya lang yan. BBM claim dinaya siya ni Lenny sa halalan ng 2016. Ayan, ha? Tapos 2022, bumawi si Lenny Robredo. Sabi niya, Lenny calls BBM number 1 sinungaling at magnanakaw sa kampanya. Tapos in 2028, kami talaga ang para sa isa't isa. At eto nga yun. When bangag meets lutang. Lutang na. Unbelievable. You eating manner ba, Marcos Lenny? Oh, maganda. Marcos Lenny. Uy, magandang tandem. Palagin mo yun. Talaga minsan yung may mga diferensya sa utak, sila yung nagkakasundo. Sorry. Sorry. Ito to. Kung sino yung may mga diferensya sa mga sa utak, yung may mga saltek, sila yung si Lenny, lakas ng saltik niyan. Lalo na si Marcos, puta na, tatay nga niya, nakakausap niya. Matagal ng patay yun, ilang dekada ng patay yun. Nakakausap niya pa. Yung bagyo, kailangan magpaalam muna sa kanya bago dumating sa Pilipinas. Yung tubig, ipunin at gagamitin sa tagtuyot. Ang galing. Diba? Ang galing talaga. Nakaiba? Nakakadiri ang tandem nyo? Dugyot, to? Ito na yata yung matatawag nating dugyot serye in 2028 election. Kadiri. Tapos, kung halimbawa may senatorial ba? I-comment nyo nga dyan mga banateros. May senatorial ba sa 2028? Kung meron, putang ina, ang mga senatorial, si Trillanes, si Larry Gadon, si John Vic Rimulya. Sino pa ba? Kung halimbawa meron, si Percy Paloma, Chel Jokno, De Lima, sino pa? Tangina, si Torre. Kadiri, di ba? Nakakadiri ang team nila. Ang dudugyot. Inom muna akong tubig. Tangina, ang dugyot ng na yan. Yun ata ang pinaka nakakadiring eleksyon na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Buri mo, dilawan, loyalista, magsasanib puwersa. Yung dating nagbabatuhan ng tae sa mukha, magkakampi na.
Ew. O eto, dito naman tayo. Tangkin ng mukha yan, oh. Sabi dito sa post, kung sino man ang gumawa nito kay BBM, isa kang tunay na bayani. Oo, dati kasi nasugatan yan eh, no? Eh, no? Butang ina, hindi nyo pa nilaglag. Ay, nako. Tangina, sobrang galit kay Marcos, no? Tangina, siguro, halimbawa, si Marcos pag nangampanya to, baka may sasapak dito. Subukan itong tumakbo, halimbawa, matapos termino niya. Diba? Hindi halimbawa, talagang mangyayari yun. Matapos termino niya bilang pangulo. Halimbawa kung makasurvive siya sa colon cancer, ay sa makasurvive siya ngayon, 'di ba? Matapos siya termino niya, tapos tumakbo to halimbawa senator. Putang ina, baka masapak to ng tao. Pag nangampanya to, no? Siyempre pupunta lang yan sa Ilocos. Hindi pupunta sa Mindanao yan para mangampanya. At magkamay-kamay doon, baka tagain siya doon. Ay, nako. Oh, eto pa, oh. Ano to? Dapat lang mag-sorry siya dahil sa kanyang ama. Nagkaroon ng baha, ha? Bakit? Si Avatar ba si Pangulong Duterte? Tuntayin na nyo, si Marcos Jr. ang nagyabang na merong 5,500 na flood control. Tapos si Duterte na naman ang may kasalanan. Gago ka ba? Alam mo, Auntie Claire, umpog mo ulo mo. Baka sakaling matauhang ka sa pinagsasabi mo. Ulol na to. Lul. Pati baha. So eto, bakit hindi nila mawasak si BP Sara Duterte? Question mark. Yung mga kalaban ni BP Sara kung gusto nilang manalo, I think it's about time na they need to, recabulate their position, yung strategy at playbook nila. Kasi ang ginagawa nila, sirain siya, wasakin siya, at all costs, hindi effective. Even right now, di ba yun, trust at approval ratings niya mataas pa rin. Yan. Di sa totoo lang, yun nga yung sinasabi nga namin na tolonggis nga sila. Diba? Kung talagang gusto nilang manalo. Kasi, alam niyo yung mga taong ganyan katulad niya, nila Risa Ontiveros, nila Torre, nila Trillanes, feeling kasi nila may mga sarili na silang matatawag na kung sa aming mga vlogger, may sarili na silang fan page. Akala nila ganun. Malakas yung fan page nila na parang kahit anong itakbo ko sa mataas na posisyon, may susuporta sa akin. May susuporta sa'yo, pero ang tanong, mananalo ka ba? Yung tanong dyan. Tapos ang ginagawa nila, ang tanga no? Sa totoo lang, ang tanga nila. Maaga silang nagpakilala. Tulad na lang yan, Pambari 4, di ba? Isa sa mga huda sa mga Duterte. Ang tatanga nila kasi, dapat hindi sila nagpakilala agad Dapat dapat ang ginamit nila si Sara. No? Kasi kung halimbawa si Ontiveros hindi nagpakilala sa atin ngayon at parang tinatrader niya lang or pinaplastic niya lang si Sara, si BP Sara. Kasi 'di ba tinulungan siya ni BP Sara at ni Pangulong Duterte para manalo sa senatorial. So ginawa niya na rin naman. Kaso nga lang akala niya siguro at akala nila may ewan ko lang siguro baka talagang hanggang ngayon ipinapangako sa kanila ng administrasyon yung COMELEC. Ewan ko lang. Baka dahil sobrang lakas ng loob nila kasi nga mananalo ako kasi hawak namin ng COMELEC, ganun. Hindi nila, kung ako sa kanila, sinangayunan nila muna si VP Sara Diba? Sinangayon, kahit ayaw nila, sige, sangayunan ko to kasi malakas kasi number 1 Diba? Siya ang pinakamalakas na kandidato sa 2028 election at ngayon pa nga lang wala pang 2028 sure ball na panalo si BP Sara. Kung halimbawa halimbawa lamang na okay si Ontiveros, never siyang bumanat kay Duterte. Never siyang umano sa mga Duterte at parang mala Amy Marcos. 'Di ba?
Baka baka talagang may tsansa na manalo to si Hontiveros. Kaso ang tanga ng strategy nila, yung technique yung tactic nila, pang bobo. Diba? Hindi ibig sabihin, hindi nila ginagamit utak nila. So mas okay na rin naman din yun kasi alam natin na kung sino yung mga mapagkakatiwalaan at hindi. Mas okay na rin yung mga ganong nangyayari ngayon. At least ngayon, sa nangyaring issue ngayon, nabulgar lahat ng baho ng mga politiko, mapa-Congress, senator, or presidente, at iba pang sangay ng gobyerno, katulad ng mga Remulla at ni Vince Dizon, at ng iba pa, nalalaman natin na talagang hindi sila dapat pagkatiwalaan. At okay na rin yung mga nangyari ngayon. Kasi talagang sumingaw ang baho nilang lahat. Diba? Dahil sa pinagtulong-tulungan nila ang Duterte. So ngayon, gets na natin. At nakatanim na yan sa utak ng bawat Pilipino na putang ina itong tao na to, hindi to mapagkakatiwalaan. Sakit na ng mata ko Baka pag-sage nga yan para hindi masakit ang ating mata. At speaking of hindi mapagkakatiwalaan, kagaya ni Representative Abante sa 1st District sa Maynila na wala ngang bumoto dito at hindi nga ito nanalo noong 2025 dahil nga wala ngang tiwala sa kanya. Ito ang sabi niya. Sabi ni Kong Pulong Duterte, kung magsalita yung napakalinis na pastor nyo dyan sa 6 District pala, 6 District ng Manila, hindi raw susuporta kay BP Sara sa 2020. Nasisiraan na yata ito ng bait na para bang may mabigat siyang political weight sa usapan ng 2028. Baka kailanganin muna nating reality check. Pastor, malinaw naman ang record. Talo ka sa sarili mong distrito noong 2025 election nyo. Ang sakit no, na-real talk. Na-real talk ang the greatest pastor. Na-real talk ang the greatest pastor of all time. Na si Benny Atras Abante. Utang ina, sakit no? Utang ina, wala ka palang political weight tapos kung sino ka magyabang. Ay hindi, baka yung tinutukoy niya, Paulo Duterte, Kung Pulong, baka yung tinutukoy niya, yun yung sumbat niya kay Tatay Digong dati, di ba? Paulo Duterte, sinuportahan ka namin. Pag ganun pa siya, sabi ko, lol, sino ka para nasa milyon daw yung miyembro nila. Yung tawag dito, yung relihiyon ni Abante, hindi po porket binabanatan ko ang pastor nyo, damay po kayo dun ha, hindi po ganun. Wala po kayong kinalaman sa katangahan na ginagawa ni the greatest pastor. Wala ho kayong kinalaman dito. Kaya lang po, lahat ng komento ho namin mapatungkol kay Abante, sa sarili niya lang po yun. Hindi po kasama ang relihiyon nyo. Pero ako'y nagtataka pa rin na ang tanong, hindi pala nagtataka. Parang ang sarap sigurong itanong sa inyo na pinapakinggan nyo pa ba si Abante? Hindi dyan sa relihiyon nyo, pinapakinggan nyo si Abante. Hindi totoo. Curious lang ako. Putang ina. Tignan nyo yung pinagsasabi nito. Hindi niya daw susuporta si BP Sara. Bakit? May malakas na botante ka ba? Aber? Yung sarili mo nga, hindi mo na panalo Pumilik lang ang nagpanalo sa'yo tapos kung magyabang ka sa amin, kung alam mo sino ka. Pwe, baka sino ka. Hindi kung sino ka. Ay, biyan tuloy. Barag ka kay Pulong Duterte. Next. Ay, ito pala yung isa. Ito malupit. Kung ang ama, sa bagay, sinabi niya naman na ang pinaka-idol niya daw ay tatay niya. O diba, si Marcos ang hilig mangangkin ng mga proyekto, katulad ng Bukana Bridge, diba, inangkin niya. O yung subway, diba, inaangkin niya. Si Sandro, mangaangkin din. O, katulad na lang niya na yung sinabi ni Libiste na no work, no pay, inangkin din ni Sandro. Yung panukala ni Senator Marcoleta na libreng kuryente na isusulong ni Senator Marcoleta, kinuha din ni Sandro Marcos. Ang galing. Pero ganun lang pala kadali, no? Hindi, sa totoo lang, matalino to si Sandro.
Kasi biruin mo nag-aantay lang siya ng mga ibang mga politiko na magsasalita na, oy, may plano akong ganitong batas. At kapag narinig ni Sandro yun, kukunin niya agad yun. Ay, ako ang nagpaano niyan. Kaya kayo mga politiko, kapag may mga magaganda kayong proyekto or magandang isa sa batas, huwag niyong sasabihin or ipaparating kay Sandro. Nanakawin niya. Puta, nakawatan pa, credit grabber pa. Grabber. Tangin na talaga, no? Pag Marcos talaga, hindi mo pagkatiwalaan ng puta. Hayop na yan. Eto na ako. Ano to? Sino ang napupusuan ninyo maging katandem o Vice President ni Inday Sara Duterte? Mamaya i-reveal na natin to, ha? Pero kayo ba, mga banateros, comment nyo dyan sa comment section. Sino ang napupusuan nyo? Paramihan tayo ng boto. Sino ang napupusuan nyo? Letter A, Bongo. Letter B, Padilla. Letter C, Cayetano. Letter D, Marcoleta. Or letter E, Evil Marcos. Marcos. I-comment nyo lang dyan. Naman ko na kung may evil pa na bumoto dyan. Dito tayo. Eto malupit. Inday Sara Duterte for President 2028. Alam ko babanata na naman ako dahil simulat sa poll malinaw na kung saan ako nakatayo, maka Duterte po ako. At hindi ko ikinakahiya yun. Sabi ni Aiko Melendez. Ma'am Aiko, ang unang babanat sa'yo, ex mo. Na inuunti-unti na rin yun. Si Congressman Kangkong. Nanalo ba yun? Biglang tumahimik din yun, no? Pero may mga picture na lumalabas sa sobrang payat niya rin. Hindi kayo nagbe-baker na rin sila. Parang may sariling pang papayat ang administrasyong Marcos. Ngayon, no, nakakataka-taka. Kasi lahat sila nagpayatan eh. Hindi kaya may sarili silang Baka pati yung mga pangpapayat ngayon katulad ng baker, harangin na rin nila. Ay, naku. At alam mo, Aiko Melendez, alam mo, sabi nga nila, ang isang puno na mabunga ay talagang binabato yan. Oo, ang puno, ang bulaklak na maganda ay binububuyog. Ang puno ng bunga ay binabato ng samut-saring. Alam mo yung mga ganyan, hindi naman talaga big deal yan eh. Yung mga babanatan ka ng iba, okay lang yan. Oo, kasi ako, kagaya namin, Banateros Brothers, proud kami na sumusuporta kami sa Duterte kahit anong pinagsasabi ng iba. Pakialam namin sa kanila. Una-una, at least proud kami, hindi adik ang mga Duterte. At pangalawa, ano bang issue ng mga Duterte na nakawan? Wala naman. 'Di ba? Confidential fund na naman. Mary Grace Piatos na naman. Si Lisa Araneta Marcos ngayon eh. 'Di ba? Soon ilalabas din ni BP Sara Duterte yung video. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya Ma'am Aiko Melendez, hayaan mo lang sila. Alam nyo, ganyan talaga eh. Yung mga, tsaka puro computer lang naman. Yung bumabanat sa atin, puro computer lang naman. Yung mga vlogger, ilan lang naman yan. Diba? Halimbawa, may bumanat sa comment section mo, nasa 5,000. Isang tao lang naman yan na gumawa ng 5,000 account. Kaya okay lang yan, Ma'am Aiko. Huwag mo na masyadong pag-iintindi ang mga kupal na yan. Dito tayo. Ito pa isa. BH Party List, suportado ang pagtakbo ni President, pagtakbong presidente ni Inday Sara Duterte. Si Bernadette Herrera. Ito po yung di ba ito yung sumupalpal kay Kimbo? Speaking of Kimbo, kamusta na kaya si Kimbo? Kimbo, bakit wala kang paramdam? Magparamdam ka naman sa amin, baka multo ka na. O nga bakit kaya tahimik ngayon si Kimbo? Walang say si Kimbo ngayon Natin dal-dal-dal niyan ngayon wala eh. At eto, naalala ko tong si BH Party List. Si si Congressman former representative na si si Bernadette Herrera. Ito yung bumakbak kay Kimbo.
At tinamaan nga sa ngalangala itong si Kimbo. Siya pala yun. Okay. Hala. Buti pa to kahit papaano nasa katinuan. Si Pambare 4 nga. Eto na. Dito tayo. Tanggap ko na ang katotohanang maaari akong mamatay sa loob ng kulungan. Ngunit ang mga nagnanais na ganitong kapalaran para sa akin ay dapat malaman na ang aking puso at kaluluwa ay nananatili sa bansang Pilipinas. Grabe, no? Grabe si Tatay Digong, no? Alam mo yung tipong siya? Yung grabe na siya pahirapan pero tayo pa rin, yung bansang Pilipinas pa rin ang nasa isip niya. Puso't isip niya. Kaya nga sabi nga namin, dapat talaga si BP Sara ang susunod na maging presidente. Talaga, dapat sa 2028 si Sara Duterte talaga ang maging presidente. Kasi alam mo yun, wala nang gagawa ng katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi takot na lahat eh. Ito mo, ano bang ginawa nito ni Pangulong Duterte sa bansa? Wala naman. Wala tong ginawang krimen sa bansa natin. Sa halip nakatulong lahat ng ginawa niya para sa atin, sa anak natin, sa magulang natin, sa kapatid, sa kamag-anak, sa lahat. Ultimong mga kabataan na pakinabangan yun. Pero dahil nga, ganun nga siya magtrabaho, ginampanan niya yung trabaho para sa bansa niya, ang ginawa sa kanya, pinahihirapan siya. Kaya nga wala nang gagawa nun, kundi ang mga Duterte lang. Kaya samahan natin, alang-alang kay Tatay Digong, ipanalo natin si Pangulong Inday Sara Duterte sa 2028 election. Tsaka Tatay Digong, onting taste lang. Sana makita ka pa ng buong Banateros na magkakasama tayo ulit. Yun lang ang hiling ko talaga. At isa sa mga pinagdarasal ko na makasama ka ulit namin. No? Tiis lang tayo. So dito naman tayo. Ang isa sa mga bayarang media. May mga history kasi na mga maagang nagdeklara tatakbo sa pagkapangulo na hindi nagtatagumpay. So, alam mo, Alvin Chico, siguro sila yun. Pero kay BP Sara, hindi mangyayari yun. Itaga mo yan sa bato, ha? Itaga mo yan sa bato. Siguro yung mga kakilala mo na maagang nagdeklara na tatakbo sila na hindi nanalo, talagang hindi naman kapanalo yun. Oo, at alam naman na namin kung sino yung gusto mong manalo. Kaya manahimik ka na lang dyan, ha? Wala kaming pakialam sa history mo. At eto na nga yung kinukwento ko kanina. Nagmamalinis si Toby Tiangco. Dahil si Kong Toby Tiangco ang campaign manager ng Alyansa, may payments na dumaan sa kanya. Former Representative Mike Defensor sa pagtanggap ni Toby Tiangco ng 8.8 billion blood control budget na ginamit bilang campaign funds ng Alyansa. Ano to? Alyansa noong 2025 election. Grabe to. Ito yung sinasabi ko. Kaya naman pala itong si Toby Tiangco, todo sip-sip kay Marcos. May tinatago palang kabalbalan. O ikaw, idol mo pa ba si Toby Tiangco? Ulitin ko may sinabi si Toby Tiangco na hindi daw kasali. Wala daw kinalaman si Marcos Jr. sa nangyayaring korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Utang na ultimong grade 1 na bata. Sino kawatan? Si Marcos. Oh, 'di ba yung batang tinatanong ng teacher, sino ang kawatan? Si Marcos. Kaya naman pala ganun ang bibig nito. Kaya naman pala todo tanggol kay Marcos Jr. Dahil isa rin siya sa mga tuta ni Marcos Jr. Kunwari, naaway niya si Romualdez at Saldico, yun pala para lang masabi na
siya ay hindi one-sided, siya ay nasa neutral situation, siya ay nasa neutral, siguro kaya niya ginagawa yon para kabiliban lang siya ng tao, pero deep inside, tuta siya ni Marcos Jr. Ang galing ha. Iba din ng karakas mo ha. O, dito tayo. Ay, wala na pala to. O, wala naman to. Alam niyo, may itong picture na to, kumakalat ngayon. Kesyo wala na daw yung logo ng bandila ng wala na yung banner ng Office of the Vice President. Kasi nga presidente na nga si VP Sara. Yun na nga talaga yung ano diyan. Wala na kayong magagawa diyan ha. Oo. O ngayon ang tanong, eto. Sino ang magiging Vice President ni Pangulong Inday Sara Duterte sa 2028 election? So, eto po. Asan yan? Eto po at panoorin po natin ang panayam ni Attorney Sal Panelo. Tingin niyo ba may basbas ni FPRRD ang presidential bid ni VP Sara considering na sinabi noon ng dating Pangulo na the presidency is not a woman's job? Sa akin, I have no personal knowledge on that. But, hindi naman actually yun ang sinabi ni Presidente Duterte noon. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, naaawa siya sa kanyang anak na maging presidente sapagkat napakahirap maging presidente. Ayaw niya nang maranasan ng anak niya yung dinaranas niya at the time that he was president. Yun ang pinaka-context nun. At ano ho ang masasabi ninyo sa timing ng announcement? Masyado ho bang maaga ang deklarasyon ni VP Sara o tama ang kanyang estratehiya? Sa akin alam na naman ng lahat na tatakbo siya. Lahat ng galaw ay talagang pointing to the presidential run in 2026. Kaya sa akin alam na hindi, kung mga deklarasyon na lang na formal. At sa tingin ko rin, yung kanyang pagdeklara ay ang pagtanggap niya sa hamon ng tadhana na pangunahan niya na siya'y mamuno na at iangat niya na ang ating bansa sa malawak na katiwalian, malawak na problemang bumabagabag na hindi nabibigyan ng solusyon ng pangkasalukuyang administrasyon. At expectedly, Attorney Sal, maraming lumulutang na pangalan, pero para sa inyo, sino ang dapat maging katandem ni VP Sara sa 2028? Ayan na. Sino? Dalawa lang nasa isip ko dyan. Sino? Kung hindi si Robin Padilla o si Bongo. Ano ho ang ma-achieve ni VP Sara kung either of the two ang kanyang pipiliin? Abe, pareho malakas malakas pareho si Robin. Nakita naman natin, nag-top notcher. Ganon din naman si Bongo. So wala kang mapagpilihan sa dalawa, pareho malakas Talagang mananalo. Game over na yan pag yung dalawang yan. Either or. Apat na ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Attorney Sal at tingin ng mga kritiko, paraan lang daw ang kandidatura ni VP Sara para takasan ang mga ito. Ano ang masasabi ninyo rito? Alam po ninyo, yung impeachment is a political game. Political process yan Kaya yung sinasabi nila na dahil nagdeklara siya para yung mga nandyan magbaliktaran, unang-una, whether magdeklara siya o hindi, formally, alam ng mga yan na tatakbo siya. Hindi na matatakasin yan. Talagang patakbo Totoo siya. naman yun. Kaya talagang maapektuhan yung impeachment. Makikita mo, kung ang mga pumayag dyan ay bumaba ang bilang ng pabor sa impeachment, ibig sabihin, nandiyan na yung politika. Sinasalba na nila mga sarili nila. Pagdating din sa Senado, ganun din yan. Alam nila tatakbo yan Kaya nakita natin yung nakarang halalan, yung mga kumontra sa mga Duterte, nagbagsakan lahat. Kaya nandiyan ang dati yan, whether she formally launch her candidacy or not, alam na nila na papuntala talaga mo. Ano ho ang prediction ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment complaints, Attorney Sal? Sa tingin ko, maaaring makalusot ang impeachment, pero sa Senado, bagsak yan. Tumungo naman tayo, Attorney Sal, sa ICC. Wala hong So yan ang naano ni Attorney Sal Panelo na maging vice presidente ni tawag dito ni Pangulong Inday Sara Duterte ay si Robin Padilla at Bongo. So okay naman si Robin talaga, kaso nga lang yun medyo nabuisit ako sa kanya dun sa sinasabi niyang Duterte tsaka Amy Marcos daw in 2028. Hindi nakakabobong opinion ni Robin yun na hindi ko nagustuhan. Pwede ring binibiro niya lang at tinatarantado niya lang si Amy, pwedeng ganun.
Pero ako, nakikita ko rin naman na may potential si Robin Padilla bilang maging Vice President ni Pangulong Inday Sara Duterte. At kay Bongo naman, pwede din. Ano rin ako na maging Vice President pero alam ko kasi malabong mangyari yan eh. Hindi ko lang alam pero kutob ko medyo malabong mangyari na maging Vice President ni VP Sara itong si Bongo. Hindi ko lang alam pero hindi ko pa nakikitaan kasi na parang hindi pa sumagi sa isip ko na magkaroon ng Duterte and Bongo in 2020. Pwede siguro Bato, ganyan. Hindi rin pala. Kahit si Senator Bato, hindi rin pala. Robin yan at Marcoleta or kaya kung ano nga lang kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganun. Pero titignan din natin kung sino man ang maging vice presidente ni VP Sara, wag lang si Amy Marcos, ay susuportahan po natin yan. Oh. At syempre, muli, ako po si Jay Guevara, isa sa mga Banateros Brothers. At ako po ay 100 or 1 trillion % na ang iboboto ko at ang gusto kong presidente ng bansang Pilipinas ay si Inday Sara Duterte. So ingat po kayo and God bless.